umaga po sa ating lahat. Ayan, hintay natin silang konti. Good morning po sa ating lahat. Nakakarami tayo ng good morning pag Sunday, no? Parang lahat ng tumataya dito nag-good morning. Yan, bago po tayo magsalita, tayo po ay panalangin. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka po namin, no, God. Lord, I pray na kung ano man po yung message na nais niyo pong iparating sa amin, Panginoon, ay may deliver ko po ng tama, Panginoon. Gawin niyo po ang tungtungan ng inyong mga paa. Naway ikaw ang kanilang makita, Panginoon, at hindi po ako. Lord, grant me with the wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, para po mapili ko ng tama yung mga salitang aking bibitawan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga makikinig na nawa po ay maintindihan po namin lahat ang nais parating. Lord, all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po, Lord. Nasagot naman sila. Ayan. So anyway, gusto ko po kayong tanongin. Kanina ano yung lyrics ng kinanta ni Louie? God turn it around. Oo, God turn it around. So may kinalaman dun, sorry. Anyway, so magpo-focus po kasi tayo for today sa mga layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kasabay yung ating journey sa pag-abot natin nung layunin ni Lord. Sino po dito yung natanggap niyo na yung matagal niyo ng pinapanalangin? Meron po ba? Yung pinakamimit-himit-hi niyo, yung ang tagal mo ng pinapanalangin. And finally, binigay na ni Lord. Alam, mag-pray. Prayer kasi. Kasi si Tita Luz, nagtaas siya ng kamay. Na-receive niya na yung kanyang pinag-pray. Si Ariana, nagtaas ng kamay. Si Ate Che. Diba, dumadami sila, dumadami sila. Okay, sino naman dito yung kasalukuyang pa rin nananalangin? Parang ako na-quiet. Diba? Napakarami. Lahat po tayo. Actually, kahit yung mga nakatanggap na ng kasagutan sa ating mga panalangin, nandun pa rin tayo nananalangin. The question is when? Kailan? Kailan natin matatanggap yung kasagutan doon sa ating pinapanalangin? Or kailan kaya ito-turn around ni Lord yung ating mga buhay? So last week po, sa opening ni Tita Ria, matandaan ko pa, binanggit niya yung bakit tumagal yung mga Israelites sa desert. Sa desert. Ayan. sa desert. So, binanggit niya yan. Lagi po natin naiisip, kapag nababanggit yung mga Israelita patungo sa Promised Land, tumagal sila sa wilderness kasi they keep on complaining. Hindi ba? Yun lagi yung pumapasok sa isip natin. Pero naisip po ba natin na kaya sila dumaan sa longer way ay dahil doon sila pinadaan ni Lord? Naisip po ba natin yun? Pero yun po kasi yung totoo. Bago sila lumabas ng Ehipto, bago nila nakuha yung pangako ng Diyos na ibibigay sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan, sinabi muna ni Lord kung saan sila dadaan. Nauna yung direction, bago yung complaint. Sinabi muna ni Lord kung saan sila dadaan bago sila naka-experience
ng kahirapan. So yun po yung ating pag-aaralan for today. So babasahin ko po yung Exodus. Okay, yung Exodus 13, 7, actually ano po to? Exodus 13, 17 to 18. Ayan. Tama siya. Sorry po. Baligtad po kasi kanina. Ayan. So, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country. Though that was shorter, for God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around by the desert road towards the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt ready for battle. So dito po sa ating main verse for today, makikita po natin dito, sinabi ng Diyos na hindi niya talaga binigyan o hindi niya talaga hinayaan yung mga Israelita na dumaan doon sa mas maikling daan. One of the reasons kung bakit tumagal sila sa wilderness, kung bakit sila tumagal sa wilderness, is not just because gusto silang turuan ng Diyos. One of the reasons kung bakit sila dumaan sa malayong daan is because of God's protection. So sa atin po, marami tayong ipinananalangin. Kanina sabi ni Sister May, naghihintay siya ng client. Yun ang kanyang panalangin. Naisip mo ba kung bakit hindi pa binibigay ni Lord yung client? Baka kasi pag yumaman ako, mag-imata po ulit. Exactly. May mga ganun pong bagay. May ganun talaga. Sometimes, yung ating ipinananalangin na sa tingin natin ay makakapagpabago ng ating buhay. Kung kadalasan, binablock yan ni Lord. That is one protection. Totoo po yung sinasabi niya. Diba? Sabi niya, pag yumaman ako, baka maging matapobre ako. Ba't mo yung mindset mo, baka nililista ni Lord yan, ha? Diba? Sabi niya, baka pag yumaman ako, baka maging matapobre ako. Kung naiisip niya yon, maaaring yun ang dahilan kung bakit hindi pa ibinibigay ni Lord yung kanyang panalangin. Kasi hindi pa siya well-formed. Hindi pa siya handa. Natanggapin niya yung biyaya. Baka kapag tinanggap niya yung biyaya, maging kasiraan sa kanya. Imbes na okay ka lang ngayon, pag na-receive mo yung blessing, imbes na blessed ka, mas lalo ka nahihirapan. That is one way why God takes us to the longer way. Kasi gusto niya tayong iiwas sa kapahamakan. Or tinuturuan niya tayo ng mga bagay na kailangan nating malaman at matutunan para kapag nakuha natin ang kanyang pangako, handa na tayo. Yung mga kahirapan po na ating nararanasan sa buhay, katulad ng mga Israelita nung sila ay nasa wilderness. Ang Tagalog ng wilderness? Ang Tagalog ng wilderness? Desyerto, kawalan. nung sila ay nasa desyerto, habang sila ay papunta sa promised land, marami silang mga na-experience na bagay, maraming mga temptation, siguro, marami silang sinuway na mga utos ng Diyos para maging maginhawa. Sila ay nag-complain, feeling nila, okay na sila sa Egypt, bakit binilabas mo pa kami? Pwede naman kami dun. Okay na kami dun may source kami ng pagkain, nakakaigib kami ng tubig,
meron kaming naiinom, pwede kaming mag-alaga ng hayop. Pero bakit dinala mo kami sa lugar ng walang-wala? Siguro gano'n yung naiisip nila. Sa kasalukuyang dumadaan sila sa kahirapan, yun yung naiisip nila sa mga pagsubok ng buhay. Tayo po, kapag po tayo ay dumadaan sa problema, hindi po natin maiiwasang tanungin si Lord, bakit? Nagtatrabaho naman ako ng maayos. Hindi nga ako nag-absent, puro pa ako OT. Pero bakit pag nag-sweldo ako walang natitira? Lagi ganun yung tanong. May dalawa pong sumasagot. Mabuti naman akong tao. Pero bakit pinagdadamutan ako ng iba? Natutulog naman ako ng 8 hours a day, pero bakit ako nagkakasakit? Marami tayong mga katanungan sa buhay. Pero kapag po nararanasan natin itong mga kahirapan o pagsubok ng buhay, tinatanong po ba natin si Lord na, Lord, anong plano mo? Bakit hinahayaan mong mangyari ito? Naisip niyo po ba yun? Or do you even ask God why? O kinukulit lang natin si Lord? Noong pong si Moses ay tinanong, sinabihan siya ni Lord. Ang sabi sa kanya, kausapin niya yung Paraon para pakawalan yung mga Israelita. To let them free. Ang tanong ni Moses, anong sasabihin ko? Paano ko i-explain kung sino ka? Ang sagot po ni Lord sa kanya is, ang sagot sa kanya ni God is, I am who I am. Alam niyo po, simula bata po ako, dati po kasi si mama ko nag-a-attend yan ng Women of Blessing. Meron po kasi gano'n, yung mga kababaihan, meron silang ina-attendan, usually sa Araneta Coliseum, uma-attend sila ng gano'n. Kaya ako po nang lagi akong kasama niya, so uma-attend din ako sa kababaihan, kahit bata pa ako. Tapos may mga nagte-testimony. Yun pong mga nagte-testimony, yung mga kilalang personalidad, Maricel Laksa, yung kapatid nila, Anthony Pangilinan na bunso, si Felicia Luisa, siya po is the writer of most of the Filipino worship songs. Meron pong isang nag-testify, hindi ko na siya maalala kung sino. Ang nangyari po is nalunod yung anak niya. Tapos on the way back to Manila, hawak-hawak niya yung bag. Pagdating po nila sa bahay, tinanong niya si Lord, nasaan ka nung kailangan kita? Ang nakita niya po ng verse is yung sagot ni God kay Moses na I am who I am. From that day on po, na narinig ko yung testimony na yun, hindi ko po naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nung I am who I am. Kayo po ba rin yung ibig sabihin ni God nung sinabi niya I am who I am? Kung bakit yun yung nakapagpalubag ng loob doon sa taong nawala ng Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ni God doon sa I am who I am? Alam natin, I am who I am. God is sovereign. God is almighty. Lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. He can turn the impossible to something. Walang kahit ano. Pero nagkulangan ba sila? May nagutom ba sa kanila? May namatay ba sa kanila dahil sa baha? May namatay ba sa kanila dahil sa init? Wala. Pinili ng Diyos na dumaan sila sa malayong lugar, sa malayong daan, sa mahabang daan. The longer way. Ang sabi dito, because the shorter way is a road through the Philistine country. Sino po yung mga Philistine? Sino po yung pinakasikat na Philistine?
Goliath. Si Goliath. Walang ibang alam ang mga taong ito kung hindi makipaggera, makipaglaban, pumatay ng tao, sakupin yung mga lupain nila. Kapag dumaan yung mga Israelita doon, sa maikling daan, matatapos sila ng 14 days, 11 days. Kung mabilis silang lumakad, matangkat sila, kung maikli ako lumakad. Matatapos sila ng mas maikli, mabilis. Pero kaya ba nilang labanan yung mga Philistine? Kaya ba nila? Hindi. Kahit humahawak sila ng armas, kahit humahawak sila ng martilyo, ng ano pang mga pang-chorba? Asarol. Di ba? Kahit humahawak sila ng mga gamit na matalim, kutsilyo, hindi ibig sabihin nun kaya nilang talunin yung mga Philistine. Because the Philistines are equipped. Handa silang makipaglaban. Bukod po dito sa mga Israelita na iniwas ng Diyos sa mga Philistine, other stories of the Bible, natalo yung mga Philistines with Samson. Si David, isang strike lang, namatay si Goliath. Di ba? Isang tirador lang, namatay si Goliath. Ano po yung significance nito sa atin? The Israelites are not yet ready for the battle. God can see a battle that they cannot see. At idinaan niya sila sa malayong lugar, sa malayong daan, para iiwas sila doon sa gera na hindi sila handa. Ganon din po tayo. Yung ating mga hinihintay at ipinapanalangin, maaaring hindi pa ibinibigay ni Lord dahil hindi pa tayo handa. Nakikita ni Lord kung ano yung kapahamakan na naghihintay sa atin kapag minadali natin yan. Baka yung blessing na ibinibigay ni Lord maging failure natin kasi hindi natin sila makahawakan ng tama. Baka pag nagmamadali si May, yung makuha niya ng client, abusive pala, 1 month na siya nagtrabaho, hindi siya binayaran. Di ba? Nasayang yung oras niya. Pero if God is the one who will give the client, she deserves. Kahit hindi siya mapagod, lalaki yung kita niya. Gusto mo yun? Di ba? Ganun yun. Pilit tayong nagtatrabaho ng mahirap kasi gusto nating makapagtayo kahit maliit na bahay man lang. Sawang-sawa na akong magrenta, pagod na akong magbayad ng monthly. Minsan nade-delay, minsan hindi kami nakakapagbayad. Pero kahit anong gawin mong trabaho, hindi ka makabili ng lupa. Hindi mo maipatayo yung bahay. Bakit? Kasi ang laki pala ng bahay na naghihintay sa'yo. Tapos makukuha mo ng walang kahirap-hirap. May kasama pang sari-sari store. Hindi ba? Meron kasi mga plano ang Diyos na hindi natin alam. Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Meron siyang mga usapan na naririnig at hindi natin naririnig. These are all God's ways to protect us. Hindi para tayo ay bitinin. Alam niyo po, this is one analogy. Pag po kami noon ay papunta ng Batangas, meron po kaming 2 dinadaanan. From Manila, pwede kang dumaan ng Coastal Road. Maikli lang yun, dadaan ka ng Cavite, pagkatapos Tagaytay na. Yung kabilang daan, mas malayo, dadaan ka ng South Luzon Expressway. Mas mahal, mas mabilis, pero mas malayo. Sa Cavite po kasi pag dumaan ka, yung biyahe na kaya mo ng 2 oras, minsan makukuha mo ng 6. Kahit po maikli yung daan, napakabagal. It is the same way.
God always paves the way for us para po tayo ay dumaan sa tamang lugar. Bago natin makuha yung provision, bago natin makuha yung kasagutan doon sa mga pinagdadaanan nating pagsubok, tinuturo muna ni Lord kung saan tayo dadaan. Alam niyo po, paulit-ulit kong sinasabi ito sa mga kabataan. Ang sarap maging youth kapag na kay Lord ka. Lalo na kapag hindi nasayang yung kabataan mo. Kasi diyan mo ma-experience lahat. Diyan ka makakakilala ng mga tao. Diyan ka makakakilala ng kapwa mo Kristiyano. Diyan ka magsisimulang mamold. Diyan kasi pumapasok yung nagsisimula yung isip mong mag-mature. Especially your Christian life. Diyan ka kasi nag-experience. From Sunday school, magiging youth ka, magiging young pro ka. Alam niyo ba, dinaanan ko yun pero naputol. Nawala ako sa church nung aking kabataan na aking pinagsisisihan. I asked God why. Bakit? Bakit kailangan kong pagdaanan niya? I did ask God. Kasi po bago ako nawala sa church, ang gusto ko talagang gawing ministry ay magsalita sa harap and to use my life. Uy, naiyak ako. As a testimony. Sorry. Sa kabataan. Kasi I want to inspire. I want yung mga kabataan eh, hindi ba sayang yung mga buhay nila. Sorry po. Anyway, going back, okay na po ako. Ayan, okay na. Kailangan na ng tissue. Hindi, totoo po yun. Yun po kasi gusto kong mangyari nun. That is what I pray. Na magsasalita ako sa harap, and then I share, and then people will listen. Yan na naman. Tapos, sabi ko, ulit. ulit. Wait lang. Hindi tayo mandidistract. Pero, sabi ko, bakit kailangan kong dumaan doon sa nagkamali ako, nahihirapan ako, nawala na ako sa kabataan, pero bakit mahirap pa din? Kasi dinaan ako ni Lord sa longer way. Yeah. Yan, dinaan ako ni Lord sa longer way. Ngayon po sinagot niya na, nandito na ako. Nakarating ako, yay! Hindi ba? Nung mga panahon na, ay magtotoo na to. Itaon ako. Ayan. Nung mga panahon na dumadaan ako doon sa pagsubok na yun, andyan si Lord, hindi siya nawala. Pero nakarating ako, yes, finally. Siguro po ganun din yun. Hindi po ito parte. Ba't ba ako nakarating doon? Hindi po ito kasali talaga doon sa aking outline. Na-share ko lang. Pero yun po kasi yun. Hinayaan ako ni Lord na daanan ko lahat yun. Para po makita niyo akong maganda at malusog na yun. Anyway po, I'll move on. So again, God let us take the road ahead na mas mahaba. Kasi alam niya dadaan tayo sa kapamakan. Pwede pong hindi niya ako hinayaang dumaan doon sa mga pagsubok na dinaanan ko. Natuloy-tuloy lang akong nagmi-ministry simula nung nagtuturo ako ng Sunday School, naging part ako ng youth ministry, naging part ako ng worship team. Baka po ngayon, hindi ko na alam. Baka hindi na si Lord yung pinubuhat ko. Baka yung sarili ko na lang. Imagine niyo po, I was born in a Christian family. Lahat ng lolo ko pastor.
My uncles are pastors. Hindi ko, kung nagsimula po ako sa ganun, baka isipin ko na lang, royalty ako ng Christian world. Hindi ba? Alam niyo po yung pakiramdam na pag pumasok ka sa church and then you feel special kasi anak ka ng pastor, apo ka ng pastor. Siguro po hindi nawala sa isip ko yung mga ganong bagay. Baka po hindi ako tatayo sa harap niyo ngayon para mag-glorify si Lord. Gagawin ko lang yung tradisyon ng pamilya na paulit-ulit, pasa-pasa. Baka hindi ako natuto. So God, let me take the longer way para makarating ako dito. Not because hinayaan niya akong masaktan, mahirapan, dahil pinaparusahan niya ako. Hindi. Minold ako ni Lord para makatayo ako sa harap. Praise God. So our leaders in life have divine purpose. Lahat ng bagay sa ating buhay ay may plano ang Diyos. Yung mga pagkakamali na nadaanan natin, yung mga maling pintuan na binuksan natin, yung mga opportunities na nabulag tayo, nagmamadali tayo. Alam niyo po yung kung minsan, makakakita tayo ng mga oportunidad sa buhay. Feeling natin naka-jackpot na tayo. Tapos, nagmamadali kang kunin yun. Lahat gagawin mo para lang makuha mo yan. For example, sasakyan. May nakita kang binibentang sasakyan, ang ganda. Ang ganda. Very good deal. Mababa ang mileage, bago ang lahat. Kaya lang nag-a-abroad yung may-ari, kailangan niya ng bibili. Ang mura niyong binibenta. Anong ginawa mo? Nangutang ka ng pera. Pagkatapos mo nangutang ng pera, nawala ka ng trabaho. Pagkatapos ng 3 buwan, binenta mo yung sasakyan ng baba na. Sino lugi? Ikaw. Di ba? Ikaw ang nawalan. Bakit? Kasi nagmadali ka. Nagmamadali kang kunin yung mga bagay na yon at binigyan mo ng kasagutan gamit ang sarili mong kakayahan. But God's detour is for you to wait. Maghintay ka daw. Kasi mabubunot pala yung pangalan mo sa BMW. Ay? Hindi ba? Hindi ka pa nangutang, hindi ka nagbayad, yung ipon mo nandyan pa din, pero may BMW, wala pong piling gas. Hindi ba? So, may mga plano ang Diyos na hindi natin alam. Sige, lilipat na ako sa next time. Ayan. Okay. So, sabi dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. Sa buhay po natin, wala naman talagang temptation na binibigay si Lord. Hindi tayo tinutokso ng Diyos. Ang tukso nang gagaling sa mundo. At tayo ay nakakaranas ng tukso pag tayo ay nandoon sa bingit. Makikita mo lahat ng oportunidad kapag nandoon ka na sa dulo ng hangganan mo. Kapag walang-wala ka na. Siguro ito po yung mga nararanasan ng mga hold-upper. Kapag walang-wala na sila. Kaya sila nakakagawa ng hindi maganda. Kasi yun yung oportunidad na nakikita nila. Yung mga tao na
kapag ka nangangailangan, tapos may nahulog na pera. Kahit alam nila kung kanino yung pera, pupulutin nila yan, hindi nila pupulutin yan, nakabakan muna. Tapos pag nakalayo na yung tao, tsaka nila pupulutin. Bakit? Kasi kailangan nila yun. Maraming mga tao nakakagawa ng hindi maganda. Dahil nandoon na sila sa hangganan, hindi na nila alam. Yun po ang kaibahan natin sa kanila dahil mga Kristiyano tayo. We do not have one option. Hindi lang isa yung pintuan. Meron tayong God door. Because God is always faithful. Kapag ikaw ay nangangailangan, kailan ba hindi nag-provide si Lord? Kailan niya hindi ibinigay yung pangangailangan mo? Kailan ka tinanggalan ng Diyos ng hangin na mahihinga? Meron ba? Pero, pinapasalamatan ba natin siya doon? Hindi natin nakikita yung mga bagay na yon. Pero alam ni Lord na kailangan mo at kailangan ko. God is always there. Sabi nga, but when you are tempted, He will also provide a way out. Paano po natin gagawin yun? Paano natin mahahanap yung ating way out kapag tayo ay natutokso na? Pikit ka lang. Pikit ka lang? Hindi, manalangin ka. You seek for God's provision. You seek for God's healing. You seek for God's protection. Nailayo ka niya dun sa temptation. Isang mailing prayer. Lord, walang-wala na po talaga ako, pero kailangan kita. Kailangan kita para ibigay mo kung ano yung pangangailangan ko. Pero para maging matatag ako sa pagsubok na to. Sabi nga niya, be still and know that I am God. Pinanta din natin kanina. Hindi ba? Yung mga Egyptians, ay yung mga Israelites, nung lumabas sila sa kamay ng mga Egyptians, wala silang tubig, lumayo sila sa coastal area, dumaan sila sa gitna ng disyerto. Pero nagkaroon sila ng tubig na iinumin. Wala silang matataniman, pero meron silang kinakain. Nakagawa pa sila ng mga tinapay. Hindi ba? Ano ang meron sa kanila nung sila ay nasa wilderness na wala nung sila ay nasa Egypt? Wala mo na sumagot. Si God. Kasama nila si God. Nangako ang Diyos na hindi niya sila papabayaan hanggang makarating sila sa promised land. By the way po, itong topic ng Corinthians, ng Exodus 13, ay hindi pa sila nakakarating ng Red Sea. So, dala-dala pa nila dito yung kanilang isip na sila ay mga alipin ng Egypto. Na kapag sila ay naka-experience ng kabiguan, meron pa silang option bumalik. Pwede pa nilang sabihin na magiging alipin na lang ako forever. Kasi doon lahat ang pangangailangan ko. Hindi ba? Pero ang gusto ni Lord is mawala yung pag-iisip ng pagiging alipin sa kanila. Ganun din po si Lord sa atin. Tayo po ay nagiging alipin ng mga bagay sa mundo. Tayo po ay nagiging alipin ng ating desire na maging successful sa buhay. Yung ating desire na magkaroon tayo ng magandang bahay, sasakyan, 10 digits na bank account. Sarap yun. Hindi ba? Lahat tayo may desire. May mga punto ng ating buhay na nagiging slave tayo ng mga desires na yun. And we forget about God's will.
Nakakalimutan natin na ang Diyos ang gumagawa ng daan patungo doon sa success na pinlano niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, at hindi yung mga pinlano natin sa ating mga sarili. Naiisip niyo po ba sa dami ng bagay na gusto mong makamtan sa buhay, bakit hindi mo sila nakakamtan? Again, because God is seeing something that you do not see. God is seeing. Nakikita niya yung kahawakan mo pagdating mo dun. At ayaw niyang mangyari sa iyo yun. Bakit? Kasi baka bumalik ka sa pagiging alipin. Alipin ng iyong own desire. Nung ikaw ay nasa panahon ng kahirapan, inangat ni Lord ng konti yung buhay mo, pinasalamatan mo siya? O mas naghangad ka ba? Tapos tatanungin mo siya, bakit hindi? Ang dami-dami ko namang ginagawa, lagi naman ako nagtatanong, bakit hindi ko makuha? Ang dami kong ipon, tapos bigla na lang mawawala. Kasi alam ni Lord ay bibilhin ka na ikakapahawak mo. Iniiwas ka niya sa mga bagay na yan. Again, some closed doors are not wasted doors. Minsan, these are red lines. Sinasabihan kang tama na, hindi mo na kailangang pasukin to kasi hindi ka para dito. Kung ano ang makikita mo sa loob, sa kabila ng pintuan na to ay hindi para sa iyo. Doon ka sa kabila, mas maganda doon. Di ba? Parang ka namili ng beauty salon. Mas magaling yung mag-rebatak ka rin na. Hindi dahil maganda yung pintuan, ibig sabihin magaling yung nagre-reband sa loob. Minsan yung pumupunta sa bahay mo, mas magaling pa. Okay. So, when the Israelites, again, went down to the road that is longer ahead, wala po sila nakikita. Sipin nyo, wala pang solar lights, walang street lights, walang kahit ano madilim. And they are afraid. And Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord. The deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Katulad po ng sinabi ko kanina, yung mga Israelita, meron silang utak ng pagiging alipin. Okay na sila doon. Kasi feeling nila, nakukuha nila ang lahat. Kanina po nabanggit ko sa Exodus 13, hindi pa sila dumadaan ng Red Sea. Hindi pa sila nakakarating doon. Hindi pa sila talaga hinahabol ng mga Ehipto para papalikin. Pero ang sinabi ni Moses, the deliverance of the Lord will bring you today. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Kabigatan. Mga pangarap na hindi natutupad. Kahit anong pilit nating gawin. Kahit anong actions. Kahit anong pagpupursige. Bakit hindi ko magawa? Bakit hindi ko makuha? Kasi hindi mo pa naaabot yung pangako ni Lord. O maaaring may mga naka-receive ng promises kay Lord sa atin. At feeling nila, hindi pa rin nila nakakamtan. Sino po dito yung nakarinig na ng pangako galing kay Lord? O si Sister Marisa, alam niya yung pangako ni Lord sa kanya. Meron pa po ba kayo? God's promise will never change. Yung pangako niya sa'yo, hindi magbabago yan. Yung pangako ng Diyos simula sa panahon ni Adam,
hanggang sa napako sa Lord, si Jesus Christ sa cross. Hanggang ngayon, it is the same promise. Hindi yan nababago. Ilang libong taon na yung dumaan, it's still the same promise. Pareho lang yan. Yung salita ni Lord, hindi nawawala. It's still the same. Nagbabago-bago man yan ng saling lingwahe. Pero it's still the same. Yung pangako ni Lord na binitawan niya sa Biblia, it's still the same. And when God said He will deliver you from what you are experiencing right now, He will deliver you. Whether this is sadness, whether this is sickness, whether this is financial problem, whether this is a road na hindi mo alam kung saan ka patungo, questions na hindi nasasagot, the Lord will deliver you. Because that is God's promise to you and to His people. He will deliver you from what you are going through right now. Ang sabi ni Lord, I am who I am. If you need a healer, wala mo na magagamot niya yun. He will heal you. Kung kailangan mo ng magpo-provide, He is your provider. Kung kailangan mo ng kaibigan, God is your friend. Kung kailangan mo ng teacher, God is your teacher. Kung kailangan mo ng sundalo, God will fight your battles. Hindi po hinayaan ng Diyos na dumaan sila dun sa Philistine country dahil hindi pa sila handa. Pero God's plan is to use people in the future para talunin nila yung mga Philistines. Nakalo nila yung mga Philistine. Hindi yung mga kasalukuyang Israelites nung panahon ni Moses. Pero David did. Natalo ba ni David si Goliath dahil malakas siya? Hindi. Dahil malakas ang Diyos. Natalo ba ni Samson yung mga Philistine? Dahil malakas siya? Hindi. Dahil malakas ang Diyos. Matatalo ba ng mga Israelita nung panahon ni Moses sa mga Philistines? Hindi. Bakit? Dahil hindi pa sila handa. Ganun ka din ngayon. Hindi mo pa natatalo yung malalaking battles ng buhay mo dahil hindi ka pa handa dun sa hinahanda pagpapala ng Diyos para sa iyo. Ayaw ni Lord i-preempt kung ano man yung parating. Ayaw niyang mapigilan yun. Hindi niya binibigay yung pinapanalangin mong sobrang laking sweldo. Bakit? Baka pag sobra-sobra yung pera mo, mag-bisyo ka. Baka pag sobra-sobra yung pera mo, baka maging matabobre ka. Hindi ba? Baka pag sobra-sobra yung pera mo, maglustay ka. Baka mas nadidelight si Lord ngayon dahil alam niya meron kang pinapanalangin, bigay ka ng bigay. Bigay ka ng bigay. Baka ang gusto ni Lord, dumikit muna sa iyo yung pusong nagbibigay bago ka niya bigyan ng sobra-sobra. Yung bang tipong hindi ka na komportable kapag hindi ka nagbigay, baka yun handa ka na. Again po, isipin po natin yung mga pinagdadaanan ngayon natin. Pag-uwi natin sa bahay, magmuni-muni tayo. Balikan natin siguro yung mga 5 years, bago kayo nakarating dito, bago kayo naging close kay Lord, bago ka nag-ministry. Isipin mo muna yung mga pinagdaanan mo. Bago ka masugid na umaattend ng Bible study, bago ka masugid na umaattend sa mga outreach,
bago ka masugid na umaattend kada linggo, isipin mo muna yung mga pinagdaanan mo. At sigurado ako, isa lang ang isasagot mo. Kaya pala, hinayaan ni Lord na pagdaanan ko muna yun. Kasi magiging worship leader pala ako. Kaya pala hinayaan ni Lord na pagdaanan ko yun para i-value ko yung mga tao sa paligid ko. Kaya pala hinayaan ni Lord na mawala yung mga kaibigan ko dati kasi magiging kasiraan pala sila sa akin. Ang gusto pala talaga ni Lord, bumalik ako sa church. Ito pa isa. Kaya ko pala sila naging kaibigan noon kasi ang gusto ni Lord gamitin ako para makilala nila ang Diyos. Kaya lang nagkamali ka. Imbes na ikaw ang nakakilala, sila ang nakakilala from you. Nadala ka doon sa tukso ng mundo. Tapos yung mga kaibigan mo ngayon, makikita mo sila yung laman ng church. May purpose si Lord sa buhay natin. Sa bawat araw na hinaharap natin. Sa bawat taong nakakausap natin. Sa bawat sandali na na-experience natin sa buhay. May gustong sabihin si Lord. Sa bawat pagpapala na nare-receive mo araw-araw, may gustong sabihin sa'yo si Lord. Pero hindi mo maririnig yung boses niya. Hanggat hindi ka handa. Again, we have to take the longer way for us to be well-formed. Para tayo ay maging handa, nakausapin natin yung kapatid natin, yung kapitbahay natin, to share the Word of God. Isang simpleng experience po ng mga Kristiyano. Kapag hindi ka pa handa at nag-share ka ng salvation sa iba, imbes na you win a soul, mawawala yan. Bakit? Dahil hindi ka pa handa. Pero kapag hinayaan mo na si Lord ang maging bibig mo, na si Lord ang mag-direct kung bawat sasabihin mo, bawat gagawin mo, wala kang mamimiss na soul. Kasi si Lord na mismo yun. Ganon din po tayo. Maraming detours yung ating buhay. Madaming kabiguan. Madaming wilderness. Minsan hindi natin nakikita what is ahead. But God can see it. Nakikita ni Lord kung ano yung nasa kabila ng pader. Nakikita niya kung ano yung nasa kabila ng dagat na hindi mo maabot kung ano yung nasa dulo. Nakikita lang natin walang hangganan. Nakikita lahat ni Lord yan. Nakikita even ni Lord yung 10 years from now na may experience mo. O yung pagpapala na nandoon ka na 10 years from now. All we have to do is be still. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Magtiwala ka dun sa rough road na dadaanan mo. Hindi doon sa pinili mong shortcut. Hindi lahat ng sinasabi ni Waze tama. Kami po nakarating kami sa bukid. Hindi lahat ng sinasabi ni Waze tama. O kung ano man yung sinasabi ng GPS mo, sundan mo na lang. Kasi pag pinilit mong gumawa ng daan, mawawala ka talaga. Yung ating pong GPS starts with a prayer. Yung address na ilalagay mo doon is not kung ano yung ipinipilit mo, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung direksyon na hinihingi mo sa GPS mo
is yung daan patungo dun sa kalooban ng Diyos para sa iyo. And always pray that God will be with you habang tinatahak mo yung daan. Magpahinga ka kung kailangan. Sabihin mo kay Lord, pagpagod ka na. Pero huwag kang titigil. Kasi kahit nakakapagod at mahaba yung daan na yan, si Lord ang bahala sa iyo. Si Lord ang bahala sa ating lahat. May client ka na daw bukas. Sige, clinic. Kung ano man po yung ipinapanalangin natin, may sagot na si Lord siya. You just have to wait, to follow, and to trust. Yun po ang pinaka-importante doon. Magtiwala. Magtiwala tayo kay Lord. Huwag natin ilagay sa sarili nating mga kamay. Isa lang ang resulta kapag pinilit mo. Masistress ka. Let Him do His job. Do not take over it. Always remember, God said, I am who I am. Yun lang po. Salamat. Hello po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Napakaganda po nung title na nagpapalala sa atin, no? Matuto tayong maghintay kahit gaano katagal. Ako po, relate na relate po ako sa title na yan kasi napagdaanan ko po yun eh. Kasi
wala po ako dito, hindi niya po pinaranas last year sa akin na tumigil muna ako sa pag-aaral para makapag-serve ako sa kanya. Ito po pala yung, ito po pala yung purpose niya sa akin, ito po pala yung dahilan niya para sa akin. Kaya hindi muna ako makakapag-aral. It's because may plan pala siya na makapag-serve ako, mas lumayo pa ako sa kanya. Mas magpakilala siya, mas makilala ko siya sa buhay ko. At siya lang yung pupurihin ko at maniniwalaan ko sa lahat ng bagay. At alam ko ngayon, eto na, nakapag-aral na ako, nakuha ko na yung ano sa kanya. At lalo ko pang pagpupursigihan at pagpupuri ko sa kanya pagsamba ng buong puso nang walang pag-aaninlangan. It's because nabigay niya na po yung matagal kong pinapangarap, matagal kong gusto ngayon sa pamilya ko. Eh paano po kaya yung mas magandang plano niya kahit hindi na ako maghingi sa kanya? Kasi kahit hindi po ako naghihingi sa kanya, pinagkakalooban niya po ako ng mas higit pa rin sa mga pinapangarap ko noon. Sobra-sobra po. Yun nga po, di ba? Kapag humingi ka sa kanya, parang umaapaw, siksik, liblib umaapaw yung blessing na pinakakalap niya sa atin. Basta buong puso po tayo naniniwala sa kanya. Ako po, may mga pagkakataon na may mga prayers po tayo na sobrang tagal na natin pinag-pray but hindi pa po niya sinasagot. Ngunit maniwala po tayo na may mas maganda po siyang plano at may mas maano siya, na yun nga po, na isipin natin na baka pinoprotektahan niya po tayo sa lahat. Lagyan po sa mga prayers natin kasi kailangan po natin din mag-ingat sa mga pinapalanangin natin kasi huwag natin po siyang susubukan sa lahat dahil kaya niya pong gawin ng lahat. Basta, buong puso po tayong manalangin sa Kanya at magtiwala sa lahat ng oras natin kahilingan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Lagi po tayong magkaroon ng pag-asa dahil siya yung pag-asa at kalakasan natin sa buhay. Kaya sa lahat po ng mga may pinapanalangin ngayon, expect nila po na masasagot na yan. At alam ko po na nire-ready na po tayo ni Lord. Alam ko po na pinoprotektahan niya lang tayo, kaya ngayon pa lang po dumarating. Alam ko na sa darating ang panahon, mas higit pa yan kaysa sa mga pinapanalangin natin ngayon. Lagi po natin tandaan na ang Diyos ay kayang gawin ng lahat. Kaya kailangan lang po natin magtiwala sa Kanya at maniwala sa Kanya at huwag po tayo mawala ng pag-asa sa lahat ng bagay. Dahil meron po tayong Diyos, masiswerte po nga tayo tulad nga sabi niya ni Hazel na masiswerte lang po ako na swerte po akong yun kasi ginagamit ako ni Lord. Kahit sa school namin ginagamit niya ako. Super blessed po ako kasi nakakapag-speak ako kahit nakakaya super weird sa kanila. But sabi ko, Lord, ikaw na bahala kasi alam ko, hindi ba ako magsalita at hindi lang dahil na nagagaling sa akin. Kumbaga, pinapa-experience mo sa akin ang lahat ng worry para may share ko sa kanila. Kasi alam ko nag-worry din sila. Siyempre, students kami sa pamilya ko, kahit pa paano nakakapag-speak na rin po ako. Super blessed ko lang. Meron po akong gano'n na pinagkakaloban ako lagi ni Lord ng gano'n. Thank you po sa ating Diyos at praise God po sa lahat. Tayo po ito mayo at manalangin. Atin po iyo po ang ating mga ulo, ikit ang ating mga mata, at lagi po natin gawin ang presensya ng Panginoon kaya sa po tayo magpunta. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Na muli mo itinayo dito, Panginoon ko, upang may bahagi ko ang mga karanasan ko na ipinamalas mo sa akin upang makatayo ako dito, Panginoon. Lord, lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa iyo sapagkat narito naman kami upang makarinig kami ng iyong mga salita na magiging silbing pag-asa, kalakasan sa pang-araw-araw. Lalo na po, Panginoon ko, dalahin mo ang bawat isa sa amin na umihiling ngayon at matagal na umihiling. Lord, ipaunawa mo po sa aming lahat na may mas maganda kang plano, na may mas maganda kang daan, patungo sa katagumpayan, patungo sa kabutihan, pagpapakumbaba, at pagpapagkawad, Panginoon ko. Alam po ng mga pinagdadaanan namin mga struggles, problem, even kahirapan, Panginoon ko. Alam ko, Panginoon ko, na lahat lang yan pinapamalas mo upang dalaking
pagkakataon at panahon na may testimony namin sa maraming tao, Panginoon ko. At ako ngayon, Panginoon ko, super blessed po ako na narito muli ako, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon ko, sa aking buhay at sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang mga pag-bless mo, kami mga narito, Panginoon ko, pati lang hindi mga nakadalo, Panginoon ko. Patuloy mo pong i-bless, Panginoon ko, ang mga nagpapatuloy sa iyo. Lord, i-comfort mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasakitan, dinadamdam, sa aming mga kinikimkim sa aming mga puso't isipan, Panginoon ko. Lord, ilumin mo, Panginoon ko, ang aming mga karamdaman. Alam ko, Panginoon ko, na may nagdarasal ngayon sa kanilang kagalingan. Alam ko, hahapusin mo sila. Alam ko, yayakapin mo sila, Panginoon ko, sa gitna ng kanilang kahirapan sa kanilang pangangatawan at puso. Lord, ikaw, Panginoon, ang gumamot. Ikaw ang gumamit sa lahat, Panginoon ko, ng mga iniinom nila, Panginoon ko, sa lahat ng mga doctors, nurse, Panginoon ko, gamitin mo sila sa mga may mga kasakitan na Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang maging kamay nila, Panginoon, upang mapagamot nila ang kanilang mga karamdaman. Lord, alam ko, Panginoon ko, na hindi ka nagpapagod, na umunawa, magpatawad, mahalin kami lahat, at higit sa lahat, Panginoon, ay sakripisyo ang iyong buhay, Panginoon ko. Lord, narito po kami, Panginoon, upang surrender po namin lahat-lahat, Panginoon, ang aming mga lalahanin. Please, tayo po ay itaas po natin ang ating mga kamay at manalangin po tayo sa ating mga hinihiling panahon at ngayon, Panginoon, ay ngayon, please sabihin po natin lahat sa Panginoon ang lahat dahil sapagkat alam ko, ngayon pa lamang super blessed na tayo. Alam ko na darating panahon, ipagkakalog niya ng sobra-sobra pa dahil alam nating lahat na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya pag-ingatan po natin lahat ang ating mga puso, ating buhay, magpalinis po natin tayo sa Kanya. Lord, ikaw na po bahala pa ito sa oras na ito. Sa aming pag-uwi, Panginoon, ipabitbit mo sa amin, Panginoon ko. Panginoon namin ang iyong mga salita upang sa pang-araw-araw magamit namin ito, Panginoon ko, na huwag kami mawala ng pag-asa sapagkat meron kami itinataas na katulad mo, Panginoon ko. Alam ko, Panginoon, na lahat ng mga nangyayari sa buhay namin ay may dahilan ka. Lord, thank you for everything you have done for us, Panginoon ko. Humingi po kami ngayon ng gabay mo, ng tulong mo sa lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay. Alam ko, Panginoon ko, Panginoon namin na maraming nahihirapan ngayon. Ngunit ikaw, Panginoon na magbigay lakas, pag-asa, at punihin kami ng pagpapakumbaba, pagpapasensya, at pagpupuri sa samba sa iyo, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat po. Tinataas po namin ang aming mga kamay upang sa aming pagsamba, sa pagpuri, pasasalamat sa lahat ng gawa. In Jesus' name,